kalusugan. Bakit? Akala ko ba ang kalusugan ay kayamanan? Eh, bakit ang daming may sakit? O, tingnan po natin dito. Papatunayan ko sa inyo na health is wealth. Magkano magagastos kapag ikaw ay nagka-cancer? Sa lung cancer, $282,000. So, mga nasa ano yan? Milyon-milyon, mga 10 million siguro. No? Oh. Doon na lang tayo sa pinakamababang cancer, 48,000. O, ito pinakamadali. Parang hindi kayo mahirapan sa computation. Ito po yan. Kukumputin natin. Paano gagaling ang cancer? Kailangan mo gumastos at least 2 million. Sino po may 2 million? At 2 pesos lang daw. Naku, hindi pwede magka-cancer. Pag wala po kayong 2 million, wala kang karapatang magka-cancer. Di ba? Yun ang kailangan para gumaling ka. O sige, tingnan natin. 2 million pesos hospital bills. Ngayon, 65 years old ka. Pinatanda mo na, kukumputin natin kung magkano dapat yung iipunin nyo everyday para may 2 million kayo pagdating ng 65 years old. So, 12 months, 30,000, 30 days, 2,500. So, for everyday, kailangan meron kayong 85 pesos. Sino kayong everyday may 85? Mula nung pinanganak. Kasi 65 years old diba? Kailangan may ipon ka everyday na 85 pesos. Para pag nagka-cancer ka ng 65 years old ka, may pangbayad ka, meron kang 2 million. Paano kung balik na rin na lang natin? Itong 85 pesos, gamitin natin para tayo ay maging healthy. Gastusan natin yung katawan natin sa halagang 85 pesos. O, tingnan po natin ito. Healthy food versus junk food. Sabi ng iba, pag naging healthy ka, pag kumain ka ng mga healthy foods, magastos. Mahal daw. Mahal mo ba yung gulay? Hindi. Yung prutas. Medyo. Diba? Medyo mahal. Ito po. Yung hamburger ba mahal? Mahal. French fries. Mahal din naman pala yung mga tsokolate. Mahal din pala. Bakit hindi na lang natin gawin yung healthy food kaysa sa junk food? Okay, ito po. Katulad nito, dahil may mga nakapak, mga processed food, no? Mga nakapak na mga pagkain. Pero meron mga nakapak din na healthy foods. Kung gagawin natin yung 85 pesos, gagastusin natin para dun sa healthy na pagkain. Hindi tayo magkakasakit, tama? Ngayon, halimbawa, ito, uso po ngayon yung food supplements. Ako po ay iniinom ko yung complete. Kasi yan po may prutas, may gulay, may mushroom. Halagang 40 pesos per day lang. Meron ka ng prutas at gulay. Kasi, sabi sa World Health Organization, kailangan araw-araw kumakain ka ng 5 prutas, 5 gulay, everyday, para di ka magkasakit. Sinong nakakain ng 5 prutas isang araw? Wala. 5 gulay isang araw. Sino kumakain? Wala din. Ano na? Akala ko ba health is wealth? Akala ko ba ang kalusugan ay kayamanan? Pero hindi pala tayo nag-i-invest. Hindi natin iniingatan yung katawan natin, hindi tayo gumagastos. Saan natin ginagastos? Chichirya, wala na. Sarap yun Processed food, na. Hotdog. Itlog. Gano'n, o diba, okay lang mag-itlog. Pero kung araw-araw itlog dyan, mamamatay ka Diba? Araw-araw hotdog, mamamatay ka. Kung araw-araw kangkong, mamamatay ka? Mamamatay din. Na-stress ka panay kangkong Nakaka-stress naman yung pag panay kangkong lang. Kahit gulay yun, kailangan iba-iba. Di ba 5 gulay, 5 prutas, pag hindi magkakasakit tayo. So, invest in your health. Yung palang ikakain natin na healthy food,
Alam nyo, kagaya niya, no? Let's say, ipon tayo 55 pesos. Kasi yung 40 pesos, ginastos natin sa healthy foods, right? Sa gulay, sa prutas, ganyan. Ngayon, meron tayong maiipon na 55 pesos. Pag 65 years old na tayo, meron tayong 1.2 million. Sino gusto ng milyon? Oh, di ba? Gusto natin eh. Gusto natin ng milyon eh. Ang maganda dito, kumakain ka na ng healthy, may 1.2 million ka, wala ka pang sakit. Hindi kagaya ng may 2 million ka, may sakit ka, wala ka pang pera. Ano, ang gulo. Mauubusan ka talaga ng 2 million. Mauubusan ka ng pera. Wala kang na-invest eh, wala kang naipon. Kaya kailangan po ay ingatan po natin ang katawan. Kaya ito po, gabi-gabi, mag-aaral po tayo ng new start. Ano yun? Bagong simula. Kaya purihin ng Panginoon at daan dito kayo ngayon. Sisimulan na natin mula ngayong gabi. Dapat inimbitan niyo po yung mga mahal niyo sa buhay. Ngayong gabi? Oo, bakit? Kasi ito na yung simula. Naiingatan na natin yung ating katawan. At gabi-gabi, meron tayong pag-aaralan tungkol sa kalusugan na hindi na natin kailangang gumastos. Hindi na tayo magpapa-ospital. Kaya kung iimbitahin nyo yung nanay, tatay, kuya, ate nyo, kamag-anak nyo, kapitbahay nyo, sabihin nyo, Ma, sama ka sa akin, bukas ng gabi. Matututo tayo tungkol sa kalusugan, hindi tayo gagastos ng pera na malaki sa ospital. Hindi na tayo magpapa-ospital. Hindi tayo magkakasakit. Kung mahal niyo yung pamilya niyo, imbitahin niyo gabi-gabi. At, bago ko simulan, bukas po ay kung sino po ang makakasagot ng tanong tungkol po sa aking lektura, ay syempre may regalo. Kaya pakinggan niyo munang maigi. Ha? So, magtatanong ako sa inyo bukas. Okay? New start. Ito, ang pag-aaral. Simulan natin sa letter N. Ano po yung N? Nababasa niyo po? Nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest, trust in God. Yan yung new start na ating pag-aaralan. Doon muna po tayo sa letter N. Ano po yung N? Nutrition. Ayan. What is it and why is it important? Bakit importante ang nutrition? Kagaya sabi ko kanina, dahil para mabuhay ng matagal. Ang galing na. Next. Sabi sa Genesis 1:29, balikan natin ang Bible. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Yan pala yung una nating pagkain. Ano daw? Halaman. Ano ba? Mga bungang kahoy. Yan daw yung pagkain natin. Kaya lang, ano na yung pagkain natin ngayon? Kanin. Kanin daw. At karne. Yun, tingnan natin. Paano naging karne na ang pagkain ngayon? Sabi nga, why did lifespan shorten after the flood? Noong panahon ni Noah, mga bata, alam niyo yung kwento ni Noah? Yung gumawa ng malaking bangka, barko, na umulan, namatay yung mga taong hindi nakinig, nabuhay lang yung pamilya ni Noah, natatanda nyo. At doon nagkaroon ng pagkakataon na ang mga tao ay kumain ng karne. Okay? Karne. Ngayon, anong karne yun? Anong karne? Manok. Ano pa? Baboy. Ano pa? Baka. Okay, tingnan natin. Doon sa barkong malaki, pumasok yung malinis at maduwing hayop. Okay? Ito ang sabi. Sabi sa Leviticus 11:1-6, basahin po natin. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, ganito ang sabihin ninyo sa bayang Israel. Sa mga hayop na lumalakad sa lupa,
makakain ninyo ang lahat ng hayop na biyak ang kuko. Yan, biyak ang kuko. At mumumuya ng pagkain mula sa sikmura. Kaya ang kamelyo, kahit namumumuya ito, ngunit hindi biyak ang kuko, ay di dapat kainin. Ang dagang gubat ay mumumuya rin ng pagkain mula sa sikmura, ngunit hindi biyak ang kuko, hindi ito malinis, kaya di dapat kainin. Ang kunehong gubat ay mumumuya rin ng pagkain galing sa sikmura, ngunit hindi rin biyak ang kuko, hindi ito malinis. Sino pong kumakain ng, anong sabi dyan? Kamelyo? Wala. Sino pong kumakain ng daga? Wala. Sino pong kumakain ng kuneho? Wala din. Okay. Leviticus 11:7. Ano po yung nakikita niyong picture? Baboy. Gagaya sabi ko kanina. Ang baboy! Biyak nga ang kuko, ngunit hindi naman bumuya ng pagkain mula sa sikmura, kaya hindi ito dapat kainin. Hala, hindi pala dapat kainin ang baboy. Ay, bakit natin kinakain? Ito ang katotohanan. Nasa Bible pala. Sinabi pala ng Panginoon, huwag itong kakainin dahil ito daw ay, ito po, huwag kayong kakain ng karne ni hihipo. Man ang bangkay ng mga hayop na ito, marurumi ito para sa inyo. Marumi pala ang baboy. Kaya pala nagtataka ako, mga Adventist, hindi kumakain ng baboy. Napansin nyo? Bakit nang nababalita ako mga Adventist na hindi kumakain ng baboy? Yung pala nakasulat pala sa Bible. Ito ba ay para lang sa Adventist? Yung Bible ba para lang sa Adventist? Hindi, dahil yan ay salita ng Diyos, tama? Para ito sa mga anak ng Diyos. Kung ikaw ay iisip mo anak ng Diyos, susundin mo ba ang Bible o hindi? Susundin. Kaya alam, bakit naman, Ma'am? Bakit naman ganyan? Ang sarap ng baboy eh. No? Ang sarap na eh, tsaka mura pa. O sige, meron akong kwento. Ito po. Kita niyo po yan. May isa po kami kaibigan na mahilig talaga siyang kumain ng baboy. Favorite niya. Doon sa Palanan, nung nagpunta siya sa kamag-anak niya, nagkatay ng baboy. Nagkatay nga lang parang ang lansa, parang yung pangit ng lasa ng pagkain nila ng baboy. Tinry nilang biyakin yung katawan. Nakita nila yung loob ng baboy. May mga kulot-kulot na buhok. Tsaka may buto-buto. Doon po kasi sa Palanan, may tinatawag na agta. Yung agta, kulot ang buhok nun. Sobrang kulot, tapos maitim, saka payat. Yun, kinain pala ng baboy. Yung tao, yung agta. Ang ginagawa ng baboy, minuhukay yung yung libingan. Wala kasi doon pong libingan na malalim eh. Sa bundok kasi, hindi po uso yung 6 feet. Kung ano lang yung kayang bukayin, hanggang doon ka na lang. So ang baboy, dahil masipag manghukay, walang makain, hukay siya, kinain yung katawan ng tao. Kaya naisip ko, kung tayo kumakain ng baboy, at ang baboy kumakain ng tao, para na rin tayo kumain ng tao. Eh di kainin mo lang yung katabi mo. Ay, hindi. Biro lang yun. Nung nalaman niya yun, simula po noon, hindi na siya kumain ng baboy. Eh, meron pang experiment. Merong 4 na hayop. May 4 na hayop. Baka, kambing, aso, baboy. Okay? Baka, kambing, aso, baboy. Okay? Tandaan niyo po Bukas itatanong ko po. Meron pong isang lalagyan. Experiment to, pwede niyo pong gawin sa inyong bahay. Sa isang lalagyan, hinalo-halo yung tae, ihi, dugo,
Klema. Samahan nyo ka ng sipon. Sarap? Nasa bule. Ulitin ko po tae, dugo, klema, sipon. Hinalo-halo. Okay? Nilagay sa isang kwartong walang bintana. Anong amoy? Ang baho. Pinapasok po yung apat na hayop. Unahin po natin yung baka. Pagpasok po ng baka, naamoy pa lang. Malis yan. Anong sumunod po? Kambing. Pagpasok ng kambing, pumasok ng konti. Lumabas, lumabas. Sumunod, aso. Pumasok yung aso sa kwarto, tinignan yung bowl, dinilaan. Sarap. Di na rin nagustuhan, pero nanilaan. Umalis. Ngayon ang baboy. Pumasok ang baboy. Anong ginawa po ng baboy? Inubos. Sarap. Totoo po to, pwede nyo i-try. Ang naisip ko sa experiment na yun, kung yung baboy kumakain ng tae, dugo, ingay, klema, sipon, kapag tayo ay kumain ng baboy, parang kumain na rin tayo ng tae, dugo, klema, sipon. Ganun pa na. Ang sabi ng Panginoon, ito daw ay marumi. Kaya pala marumi. Kaya pala marumi kasi ang pinakain niyan ay marumi. Tama? Okay. Kaya pinagbabawal ng Panginoon dahil mahal tayo ng Diyos, ayaw niya na tayo ay magkasakit. So ano pang hayop na pwede natin kainin? Tandaan nyo, ang palatandaan, dapat biyak ang kuko at mumuya. Ang baboy kasi hindi mumuya. Di ba? Paano siya kumain? Ganun lang, di ba? Yung kambing, paano kumain? Di ba mga ganun? Pwede kainin yung kambing, di ba? Okay, yes. Ito naman sa mga nasa tubig. Sa mga nilikhang nasa tubig, maging alat o tabang, ang maaari lamang ninyong kainin ay yung mga isdang may palimpik at kaliskis. Ngunit ang isdang walang palimpik at kaliskis ay ano po? Ay marumi. Okay, tandaan nyo, palimpik at kaliskis. Hindi pwedeng kaliskis lang. Hindi pwedeng palimpik lang. Kailangan ay dalawa po. Palimpik at kaliskis. So, ano-ano po yan? Ayan. Ang hipon, meron po bang kaliskis? Wala. May palimpik? Wala. Ay, paborito ko yan. Ang sarap pa naman yan. Kaya lang, ang sabi sa Bible, kailangan may palimpik, may kaliskis. Eh bakit may ipis? Alam niyo po, sa pag-aaral, ang hipon po pala, yan ang ipis ng dagat. Bakit? Ang ipis, anong kinakain ng ipis? Kumakain ng dumi. Kumakain niya ng dumi sa bahay. Okay? Ang hipon, ang kinakain po niya sa ilalim ng dagat ay dumi. Ang lahat po na walang kaliskis at palimpik sa dagat, ang kinakain po niyan ay dumi sa dagat. Kaya pala pansinin niyo, bakit lumilinis yung dagat? Pag nagpupo ka sa dagat, bakit nawawala? Sino kumakain? Diba? Yung mga walang kaliskis at palimpik. Ganun pala yun. O, meron akong kwento para mapatunayan ko sa inyo. May isang bangkang lumubog. Okay? Lumubog. Ang mga tao sa ilalim, nalunod at namatay. Ngayon, ni-rescue. Totoo pong nangyari, ni-rescue yung mga tao sa ilalim. Yung isang rescuer nakita na ito yung hugis tao. Paglapit niya, nung kinuha na ang daming nakadikit na hipon. Pinakain ng hipon yung tao. Ibig sabihin pala, kapag kumain tayo ng hipon, para kumain na rin tayo ng tao. O kainin niyo
malinis at walang panipid dahil madumi pa rin. Kaya purihin ng Diyos na nandito kayo ngayong gabi. Dahil tumatalino kayo. Diba? Nagkakaroon kayo ng kaalaman na totoo. Mas matalino pa kayo sa teacher nyo ngayon. Diba? Tanungin yung teacher nyo, teacher, makain ka ba ng baboy? Ay, hindi kinakain ng baboy, sabi sa Bible. Yan ay marumi. O, ang galing mo na, alam na. Diba? Ay, teacher, kumakain ka ng hipon, ng puset, ng alimango. Sabi ni teacher, oo. Ay, teacher, hindi kinakain yan. Sabi sa Bible, marumi yan. Eh, di mas magaling na kay teacher. Kaya magandang lagi kayo nasa simbahan. Kasi, yung pinag-aaralan nating Bible, yan ang karunungan, yan ang talino. Pansinin nyo yung mga nagbabasa ng Bible, ba't ang tatalino? Ako ay teacher. Teacher ako ng high school. Sabi ng mga estudyante ko pag nagkukwento ako tungkol sa Bible, pero hindi ko pa sinasabi, nagaling sa Bible. Sabi niya, Ma'am, ang talino mo. Sabi ko na ko, hindi ako matalino. Ang matalino ay Panginoon dahil binasa ko ang Bible. Kaya kung gusto mo din maging matalino, ano babasahin mo? Bible! Kaya may reward po at may regalo ang makakakompleto. Hanggang kailan po tayo? Sister? Hanggang Sabado. Kung aaten po kayo hanggang Sabado, kung gusto niyo ng Bible, magsabi lang kayo. May Bible po ba kayo sa bahay? Ay, lamang meron. Kasi pampatalino yan eh. At ito. Sa ibon, basahin niyo po sa Leviticus 11:13 to 19. Hindi ko na babasahin. Dapat kayo na magbasa, okay? At ito po. Kahuli-hulihan, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang katawan pala natin ay hindi natin pag-aari. Ang nagmay-aari ng katawan natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya kung hindi natin aalagaan yung katawan natin, parang hindi natin binigyang halaga ang Panginoon, ang naglikha sa atin. Kaya sabi sa talata na ito, sa John 14:21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Kung minamahal natin ang Diyos, susundin natin ang utos ng Diyos. Tama? Sino na po ngayon ang susunod na sa utos ng Diyos? Taas po ang kamay. Yung ipapakita na mahal kita o Diyos. Purihin po ang Panginoon.